Magic poste? Poste na pinupuntahan ng mga taong may mga pasampasang bigat sa dibdib. Magic kasi may kakayahan ng posting yon na higupin lahat ng negatibong emosyon ng taong naglalabas ng masamang pakiramdam. Sana may totoong magic poste. Meron nga, ako. Kasunod ang nanghihikayat ng ngiti. Sige na, huminto si Hana sa paglalakad. Pinigilan niya ang braso ni Apollo kaya napilitang huminto rin. Pinihit niya ito paharap sa kanya. Tumayo siya ng tuwid para magmukha siyang poste. Napangiti si Apollo. Mapapagod ka sa ginagawa mo, sabi nito. Hinawakan ng bisig ng dalaga at hinila siya. Sa unahan pa tayo. May ilang guest din sa hotel na naroon at kasabayan nila naglalakad-lakad. Huminto si Apollo at tumingala. Hindi niya napigil ang sariling pagmasdan ng lalaki. Ilang segundong tahimik lang ito na parang may mahalagang iniisip. Ano nakikita mo kapag tumitingin ka sa kalawakan, Apollo? A face, mababang sagot nito. Same face? Mukha ng babaeng mahal mo? Hula ni Hana. Yeah, nakangiti ba siya? Hindi, nasasaktan. Nagawan mo siya ng kasalanan? Ganun palang nangyari, nasabi ni Hana pagkatapos ng paputol-putol na kwento ni Apollo. Natuwa ang dalaga na itinuring nga siya nitong magic poste. Hindi mo na ba naayos? Nag-reach out ka ba? Baka nagpapasuyo lang yun. Hindi buo ang ngiti ng lalaki. Halatang-halatang nasasaktan pa rin. Dinig niya pati paghinga nito ng malalim. Reach out? Hindi nga ako tumigil, Hana. Gusto kong bumawi pero wala na. Lahat ng magandang bagay na nangyari sa amin, lahat ng pagmamahal na ipinaramdam, sinira ng isang gabing yun. Hindi siya nakinig sa paliwanag ko. Ang masakit, wala akong maalala sa nangyari. Tumingala si Apollo at sumagap ng hangin. Naghiwalay kami na naiwan sa akin ang pakiramdam na ang sama-sama ko. Yun ang pinaramdam ni Crystal sa akin. Hindi maalis sa isip ko na sobrang nasaktan siya. Pinilit kong bumawi sa lahat na parang alam ko kahit wala na kami. Nagde-design pa rin ako para sa kanya. Walang kaso kahit angkinin niya ang mga designs ko. Somehow, natuwa akong kahit wala na kami, hindi pinutol ni Crystal ang komunikasyon. Nakontento na lang ako maging kaibigan. Masakit yun no, na maging kaibigan lang sa babaeng mahal mo. Sobra, pero kasalanan ko eh. Kailangan kong tanggapin ang consequence ng nagawa ko. Mas nagilty pa ako na hindi niya sinabi sa parents ko na kasalanan ko kung bakit kami naghiwalay. Hindi raw niya gusto masira ang perfect son image ko. Hindi umimik si Hana. Nakinig lang siya kay Apollo. 3 months later, she found a new man. And you know what's worst? Hindi ko mapilit ang sarili kong lumayo, Hana. Pakiramdam ko kasi hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Tuwing lumalapit siya para hingin ang opinion ko sa mga bago niyang designs at humihingi siya ng mga karagdagang designs, pinagbibigyan ko pa rin siya. Nagde-design pa rin ako para sa kanya. Ngumiti ito. Baka sa lungkot sa anyo. Siguro nakasanayan ko ng mahalin siya sa ganung paraan kaya ang hirap tumigil. Nakatitig lang si Hana kay Apollo. Pakiramdam niya nahawa siya sa bigat na dinadala nito sa dibdib. Ganun naman daw ang love, hindi ba? Parang addiction. Sabi lang yun ng mga kaibigan ko sa probinsya na nagmahal at nasaktan. Pinagaan ng dalaga ang tono. 2 weeks ago, engagement party niya. Last week, nag-argue kami ni mommy dahil sa kanya. Dahil pinuntahan ko pa rin siya nang tinawagan ako. Pinasok raw na magnanakaw ang bahay niya. Dinatnan ko siya, takot na takot. Late na ako nakauwi sa amin. In-invite niya ako mag-dinner. She cooked for us. Thank you daw niya yun nang dumating ako para tumulong. Nagkwentuhan kami. Bago ako umalis, she asked me to do a love seat for her. Ginawa mo agad-agad? Hindi pa pero plano kong gawin. Huminga ng malalim si Apollo. 3 days ago, kinausap ako ni Dad na hanapin ko raw ang sarili ko. I realized right then, tamang sinabi ng parents ko. Hindi ko na nakikita ang self-worth ko dahil sa pagmamahal ko kay Crystal. At sa pagnanais ko makabawi sa kanya. Nanahimik saglit si Apollo at tumingin ulit sa kalawakan. Naudlot ang pagsasalita ni Hana nang magring ang cellphone nito.
Kinuha na lalaki sa bulsa ang gadget at sinipat. Nakita niyang ilang segundong tumitig ito sa gadget bago mariing pumikit at minulsa ulit iyon. Nabasa niya sa anyo nitong pinilit lang labanan ng sarili. Siya ba yan? Hindi napigilang usisa ni Hana. Parati ka pa niyang tinatawagan? Marahang tumango si Apollo. Hindi mo sasagutin? Marami na naman siyang sasabihin at babalik na naman ako sa dati. Pagbibigyan ko na naman siya. Nagawa ko ng humakbang, Hana. Isa pa lang. Sobrang ikli pa lang pero nagawa ko na. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ang susunod na hakbang pero gusto ko nang makalayo, makaalpas. Gusto ko nang lumaya sa bigat dito. Nilapat nitong palad sa sariling dibdib. Alam mo ba yung pakiramdam na hindi ka na makahinga? Hinagod-hagod nito ang dibdib. Nasasaktan na rin ang parents ko. Hindi na talaga tamang ginagawa ko sa sarili ko. Umiling-iling si Zeph. Maya-may kasunod ang tawang walang laman. Pasensya ka na kung sa'yo pa ako napakwento. Ang tagal kong kinanong to eh. Nakakahiya sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Magic poste nga ako, hindi ba? Matagal na nagtama ang mga mata nila. Maya-may ngumiti si Apollo. Thanks, Magic Poste. Ngumiti rin siya. Paulit-ulit na nagre-ring ang cellphone nito hanggang sa nagdesisyon na silang bumalik na sa hotel. Hindi naaaliw lang ako sa paligid. Nakalambong ang maaliwalas na anyo ni Apollo. Hindi ka na kumibo pagkatapos natin mag-usap kanina. Wala lang ako maisip sabihin, Apollo. Parang sinasadya mo magpaiwan. Napatingin si Hana sa kamay niya nang gagapin nito yun at hawakan ng mahigpit. Kung nasa paligid ang mga taong tinatakasan mo, hindi ka nila makukuha. Itim ang budhi na mga yon, wala kang laban sa kanila. Hindi ka nila makukuha. Hindi ko bibitawan ang kamay mo. Apollo. Nanibago siya sa pakiramdam na may nakahawak sa kamay niya. Ang higpit ng hawak mo. Tama lang, para hindi ka makawala. Niyuko siya nito kaya nagtamang mga mata nila. Nagiba ang pintig ng puso ni Hana. Napalunok na nagbawi siya ng tingin. Kailangan pa ba talagang hawakan mo pa ang kamay ko? Marahang hinila siya nito patungo sa isang direksyon. Bumagal ang mga hakbang ni Apollo kaya bumagal din ang paghakbang niya para sabayan ito. Hindi ka komportable? Mababang tanong nito. Parehong sa unahan nakatutok ang tingin nila. Hindi lang siguro ako sanay. Is this your first time? Na maglakad na may kahawak kamay? Oo eh. Hindi umimik si Apollo pero sa sulok ng mga matay nakita niyang pangiting ito. Anong pakiramdam, Hana? Ikaw, ano bang pakiramdam mo? Great, gusto kong pakiramdam na hindi ako mag-isa. Pawis yung nararamdaman ko eh. Naisip ni Hana na magbiro na lang para itaboy ang bumabangong tensyon sa dibdib niya. Parehong nagpapawis ang palad natin, Apollo. Napatigil ang lalaki sa paghakbang. Tumigil din si Hana. Sa lahat naman na pwede mong mapansin, pawis talaga. Tumungo siya at pinawala ng pinipigilang ngiti. Masama bang maging honest? Pawis talagang nararamdaman ko. Kasunod ang magaang tawa. Tumawa rin si Apollo. You did it again. Ha? Make me laugh. Hindi joke yun. Mas malakas talagang magpawis ang palad mo kaysa sa akin, Apollo. Pag-angat niya ng tingin ay ngiting-ngiti si Apollo. Naramdaman ni Hana na lumuwang ang hawak nito sa kamay niya. Bumalik ulit sa kamay ang tingin niya nang maramdamang may ginawa si Apollo. Maingat na tiniyo nito ng asul na panyo ang pawis sa palad at sa pagitan ng mga daliri niya. Ilang segundo nitong ginawa yon. Pinunasan rin itong sariling kamay bago ginagap ulit ang palad niya. Ano nang nararamdaman mo? Tanong ulit ni Apollo na naglalakad na sila. Naramdaman ni Hana na bahagyang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Napalunok muna siya bago nagawang isatinig ang sagot. Iinit ng palad mo. Ngumiti si Apollo pero hindi na nagsalita. Saan tayo pupunta? Niyuko siya nito. Hindi sinagot ang pag-uusisa niya pero ngumiti. Iginiya siya ng lalaki patungo sa escalator. Anong gusto mong movie? Sakala niya na-realize na sa sinihan sila patungo. Hindi na maalala ni Hana ang huling beses na nanood siya ng sine. Mas marami importanteng bagay. Siyang dapat unahin kaysa doon kaya content na siya sa mga teleserye sa telebisyon pagkatapos ng trabaho. Yun ang nagsisilbing bonding moment nila ng buong pamilya niya. Hindi kasi kumpletong araw ng nanay niya kung hindi dito napapanood ang paboritong teleserye na gabi-gabing sinusubaybayan.
Okay sa akin kahit ano. Pumili ka ng movie, bibili ako ng snacks natin. English movie na comedy ang pinili ni Hana. Pinili niya yun para tumawa kahit paano ang kasama niya. Hindi naman ito nagprotesta sa napili niyang pelikula. Magkaagapay na naglakad sila papasok sa sinihan. Huminto ito ng ilang sandali nang nasa loob na sila. Sa tingin niya para makapag-adjust ang mga mata nila sa dilim. Kumapit ka sa akin. Baling ito sa kanya. Si Apollo may dala ng snacks nila kaya hindi siya mahawakan. Hindi na siya nag-inarte. Sinunod niyang sinabi nito. Madali naman silang nakahanap ng pwesto. Una siyang pinaupo ni Apollo bago ito umupo sa tabi niya. Nang mga sumunod na sandali ay tutok na silang pareho sa pelikula habang salita ng pagkuha nila ng popcorn sa box. Hindi siya nagsisinyo ng pelikulang pinili niya. Naaliw siyang pakinggan ng tunog ng tawa nito. Hanggang nakalabas sila ay nakangiti pa rin si Apollo. Nag-enjoy siyang kasama si Apollo. Inakala ni Hana na tapos ng araw na yon pero hindi pa pala. Pagkalabas nila ay dinala siya ni Apollo sa isang salon. Kailangan daw niya ang naisip nitong gawin para hindi na siya basta mahanap ng mga taong tinakasan niya. Naintindihan lang ng dalaga ang ibig nitong sabihin ng pinakailaman na ng babaeng naroon. Hindi lang ang buhok niya, pati ang buong mukha. At nang matapos ang mga ito sa ayon kay Apollo makeover na ginawa sa kanya ay hindi na niya nakilalang sarili sa salamin. Ang wavy at itim na itim niyang buhok ay layered na ang gupit. Tuwid na tuwid at mamula-mula ng kulay. May shape ng kilay niya. Nakapilantik ang mga pilikmata at parang kuminis ang mukha niyang pinatingkad ng makeup. Ang ganda mo, ma'am. Anang babaeng nag-aayos ng buhok niya. Siguradong mas lalo kang mamahalin ni sir. Right, sir? Bali nito kay Apollo na nagpagupit naman ng buhok. Right. Anito't ngumiti. Nakatitig sa mga mata niya na parang girlfriend nga siya nito. Nagtataka man kung bakit hindi tinatama ni Apollo maling akala ng mga nag-iisip na magkarelasyon sila ay hindi na lang umimik si Hana. Sa kanilang dalawa, ang lalaki ang mas dapat mahiyang kasama isang tulad niya lang. Pero hindi ito nag-aaksaya ng panahong itama iyon kaya hindi na lang din niya pinansin. Naramdaman na naman ni Hana ang pag-iiba ng pintig ng kanyang puso kaya binawi niya kaagad ang tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit may iba pa siyang nararamdaman kapag titinititigan siya ni Apollo at niningitian. Kinakabahan siyang hindi maintindihan. Nakalabas na sila sa salon ay wala pa rin siyang maapuhap na sasabihin. Tahimik lang din si Apollo habang naglalakad sila sa mabagal na mga hakbang. Magkahawak kamay pa rin sila pero wala nang pag-uusap na namagitan. Ilang pares ng sandals at sapatos ang huling binili nila bago lumabas ng mall. Pagkatapos nila sa kotse sakalang nagbukas ulit ng usapan si Apollo. Nagkakwentuhan na sila hanggang nakarating sa hotel. Magkatulong nilang pinasok sa silid nito lahat ng mga pinamili. Pagkatapos ay bumaba rin kaagad sila. Sa spa, sagot nito sa pag-uusisa niya kung saan sila pupunta. Masarap magpamassage kapag ganitong buong araw tayong nasa labas. Nagpagiya na lang si Hana kay Apollo na hindi niya pinagsisihan matapos ang masarap na masahing nagpatulog sa kanya. Ang gaan ng pakiramdam ni Hana pagbalik nila sa silid ni Apollo sa hotel. Sa hula ni Hana ay madaling araw na yon nang maramdaman niyang may mga brasong bumuhat sa kanya at inihiga siya sa malambot na higaan. Sunod niyang naramdaman ay kinumutan siya. Dumilat ang dalaga, malamlam na liwanag ang sumalubong sa mga mata niya. Apollo? Paus na usan niya. Namulatan niyang lalaki na inaayos ang ulo niya sa unan. Bakit gising ka na? Anong oras na ba? Disoriented niyang tanong. Nasaan ba siya? Ang huling natatandaan niya nagkwentuhan sila sa kama nito. Nakatulog yata siya. Doon, paus din ang sagot ni Apollo. Ituloy mo lang ang tulog, sabi nito't humiga na ulit sa tabi niya. Nakatulog pala siya na nakaupo. Nagising yata ito't inayos ang higa niya sa kama. Mukhang inaantok pa rin ito, hindi na gumalaw pagkahiga ulit. Bumangon si Hana para lumipat sa couch pero bago siya nakatayo pinigilan ni Apollo ang braso niya. Dito ka na lang Hana, maluwang naman ang kama. Mas komportable ang tulog mo. Maya-maya pinaramdaman niyang wala nang lakas ang hawak nito. Nakatulog na ulit si Apollo. Habang pinagmamasdan ni Hana ang payapang anyo nito ay may ideyang sumagi sa isip niya. Gusto niyang tulungan si Apollo na makaalis sa sitwasyon nito.
7 days therapy? Ulit ni Apollo sa sinabi ni Hana. Magkasalo silang nag-aalmusal ng umagang iyon. Tumango siya. Isipin mo na lang na hindi ko gustong malugi ka sa ibabayad mo sa akin. Kaya may suggestion ako para makatulong sa Operation Stop Addiction mo kay Cristel. Suggestion lang naman, kung ayaw mo okay lang. Go ahead. Humigop ito ng kape. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Gusto ko marinig ang suggestion mo. Nabanggit mong may gagawin kang love seat para kay Cristel? Yeah, yun yung favor na hinihingi niya nung huli kami nagkita. Huwag mong gawin. Sinusubukan ko mag-focus sa mga designs na kailangan ni Dad, pero may kulang talaga sa mga designs ko kaya hindi niya nagugustuhan. Madali lang yung love seat. Buo na nga sa isip ko pero ayokong i-sketch. Gumawa ka ng ibang love seat, Apollo. Ibang love seat? Napakamot si Hana sa kilay. Napaisip kung paano sasabihin ng tama. Tatawagin natin ang gagawin mo na therapy seat. Pag gusto mong gawin ng love seat para kay Cristel, ang therapy seat ang gawin mo. Kumunot ang noon nito, tila nag-isip. Para kanina yung therapy seat na gagawin ko? Para sa akin. Napatitig sa kanya si Apollo. Kaagad siyang nagpaliwanag bago patuluyang malito ang lalaki sa suggestion niya. Hindi mo naman kailangan gawin talaga yung upuan, yung design lang ang tapusin mo sa loob ng 7 araw. Ang goal lang natin, mailipat sa therapy seat yung kagustuhan mong buuhin ang love seat para kay Cristel. Kasi Apollo, kung hindi mo magagawang malit na bagay na to, hindi ka magtatagumpay sa iniisip mong paglaya sa addiction na yan. Pag natapos mong therapy seat at hindi ang love seat, ibig sabihin, pagkatapos ng 10 araw na usapan natin, magiging okay ka na. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng bagong babae na gagawan mo ng therapy seat. Pag wala na ako, nakuha mo bang punto ko? Mahabang sandaling nakatitig lang ang lalaki sa kanya at hindi umiimik. Naisip tuloy niyang walang kwenta para ritong naisip niyang paraan para makatulong. Naka 3 days na tayo kaya 7 days na lang. Pagkatapos ng 7 days, ibigay mo na lang sa akin yung sketch mo ng therapy seat. Remembrance? Nginitian niya to. Hindi pa rin umiimik si Apollo pero nilayo na sa mukha niya ang tingin. Nasaan yun nito na nag-iisip pa rin. Maya-may binalik nito sa kanyang mga mata. Ano bang gusto mo sa love seat, Hana? Naudot ang pag-inom ni Hana ng tubig. Napatitig siya rito. Gusto kong gawin ng therapy seat na sinasabi mo. Magkahinang pa rin ang mga mata nila nang unti-unti siyang mapangiti. Sabi ko na bebenta sa yung idea ko. Lalo siyang natuwa na tumugon ito ng ngiti sa kanya. Okay sa akin kahit na ano pa yan, basta gawa mo. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.